Kaagad akong lumabas sa opisinang yon. Halos hindi ko na siyang magawang lingunin kahit pa ilang beses niyang tinawag ang pangalan ko. Hindi ko maiwasang mainis sa mga inaasal niya dahil parang wala lang sa kanya ang lahat na parabang limot niya na lahat ng nangyari noon. Did he even know how he hurt me? Danica, sandali lang! Kinagat ko ang labi ko nang marinig ko ang boses niya at ang mga yabag na sumusunod sa akin. Stop following me, Clark! Matigas kung saan. Nang makarating ako sa harap ng elevator ay mabilis ko na sana itang bubuksan but someone grabbed my hands. Danica, please! Sabi niya na parang nagmamakaawa. Inalis ko ang kamay kong hawak niya at mabilis ko siyang hinarap. Ano ba talaga ang ginagawa mo, Clark? Tanong ko. Let's talk, Danica, please. Nagpupumilit niyang saad na ikinatawa ko ng mahina. We're done talking at your office, right? I said. Wala na tayong dapat na pag-uusapan pa, I added. He was about to reach my hands pero agad ko yung tinago sa likod ko. I just want to clarify some things to you. Diretso sa mga mata ko ang tingin niya habang sinasabi yon. Umiiling ako. At anong mga bagay ang gusto niyang linawin kung ganon? Diretso ko rin siyang tiningnan. Sinigurado kong hindi niya makikita ang anumang ekspresyon sa mga mata ko. Hindi tayo kasal, Clark. Kaya kung ano man yan, ilihim mo na lang sa sarili mo, sabi ko. Danica, kaya kung ano man yung nasa isip mo, don't involve me, Clark. Trabaho lang ang nagkokonekta sa atin mayon. Trabaho lang. Diretso kong saad bago tuloy-tuloy na pumasok sa elevator. Nakatayo lang siya sa labas habang unti-unting sumasara ang pintuan at hindi na niya ako nagawang sundan o pigilan pa. Nilipat ko ang tingin ko sa isang sulok ng elevator para hindi ko makita ang susunod niyang gagawin sa isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata niya. Numiti muna akong ng peke bago pinunasan ang mga luha ko. Remembering myself on those years that I'm suffering with him makes me want to explode all my feelings. Hindi ganun kadaling kalimutan lahat. Oo, maaaring mawala ang pagmamahal mo sa isang tao pero ang alaala at sakit na iniwan niya sa iyo ay mananatiling nakakonekta sa pagkatao mo. I made myself a strong woman nung mga panahong nawala ako dito, pero akala ko lang yon. Akala ko malakas na ako pero hindi lingid sa kaalaman ko na sa tuwing nakikita ko siya at ang mga mata niya, nakikita ko doon ng sarili ko. Nakikita ko sa mga mata niya ang sarili ko noon habang umiiyak at nagpapakahirap para lang mapansin at mabigyan ng pagmamahal niya. And it's hurt me a lot. Ang sakit isipin na naranasan ko yon at wala man lang akong nagawa dahil nabulag ako sa nararamdaman ko noon. Agad kong inayos ang sarili ko nang marinig kong tumunog ang elevator. Saktong pagbukas nito ay agad akong dumiretso sa lobby. Nagtataka din ako kung bakit hindi ako sinundan ni Chase. Sa alam ko ay lampas 30 minutes na akong nandoon. Dumiretso ako hanggang sa nakita ko siyang nakayuko sa lobby. Mabilis kong nilakad ang pagitan naming dalawa. Chase? I called his name, reason para umangat ang tingin niya. Danica? What happened? Are you okay? Tumabi ako sa kanya. Kumunot ang noo ko nang hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? May ginawa ba siya sa inyo? Mabilis akong umiling sa kanya. Wala. Now, tell me why you're acting like that. Agad kong saad. Alam na alam ko kung may pinagdadaanan siya or kung may pinag-iisip siyang ibang bagay, kahit ano pang importanteng bagay kung may nagbababala sa isip niya ay nakakalimutan niya yon. Kagaya na lang ng hindi niya pagsunod sa akin. Huminga siya ng malalim bago ako sinagot. May tumawag sa akin. Isang tawag? Mula kanino? From my cousin. Dugtong niya. Hindi ako umimik at hinintay ang susunod niyang sasabihin. He told me that we can't go there. Napatigil ako sa sinabi niya. Oh, why? Itinago ko ang konting pagkadismaya na aking nararamdaman. My auntie is there. Mahinang saad niya. And because of what I've heard, the little disappointment that I felt slowly vanished. I won't deny na alam kong hindi magandang relasyon ni Chase sa auntie niya. Sa hindi ko nga lang malamang dahilan. I bite my lower lips before resting my eyes on his problematic face.
Ayokong makita siya pero... Bumuntong hininga siya ng malalim. Ayokong biguin ka, Danica. Why is he like this to me? Palagi akong inuuna niya kahit palagi niya na yung ginagawa, hindi pa din talaga ako nasasanay. Pareho lang kaming ayaw ma-disappoint ang isa't isa. Don't worry about me, sa susunod na lang tayo pumunta, okay? Hindi ka ba madidisappoint o magagalit? Hindi ako si tulad mo. Hinapos ko ang pingsngi niya saka ngumiti ng malapad para mas kumaan ang pakiramdam niya. Sa bahay na lang tayo magkasama. Matagal bago siya sumagot at paglipas lang ng ilang minuto ay nakita ko siyang ngumiti ng makakaloko kaya mabilis pa ako sa 4:00 na tumayo na mabilis kong pinagsisihan. Hey, are you okay? Mabilis na saad niya nang mapansin niyang medyo napangiwi ako. Ikaw kaya pasukan ng kasing laki ng lata ng sardinas? Tingnan natin kung hindi masakit. I'm just very thankful dahil nakakaya ko siya at hindi ko din alam kung bakit nakaya ko. Huwag ko lang talagang bibiglain yung sarili ko. Ayos lang ako. Nahihiyang sabi ko bago itinuro ang pasukan ng kumpanya. Tara na. Napapangiti pa siyang tumanggo. Wala ka bang ibang pupuntahan? We started walking and I immediately wrapped my hands on his masculine arms. Wala na. Sa bahay na lang tayo kumain. Hayaan mo akong magluto. Bakit? Naguguluhan kong tanong. Gusto kong ngumiti sa mga sinasabi niya. I know that he wants to do something para mawala ang isip ko sa hindi namin pagtuloy sa lugar nila. It's okay, ako na lang maglaluta. Nang makalabas kami ay iginaya niya ako papuntang kotse. Napapailing na lang ako nang may mahagip akong kiilang tao na pasimpleng kumukuha ng litrato namin. Lahat talaga kaya mong gawin para sa akin, no? I laughed upon saying those words on him. Nakita ko siyang ngumisi bago sumagot. Hindi. Napatigil ako sa sagot niya. Huh? Utal kong tanong sa kanya. Did I hear it right? Lumapit siya palapit sa akin bago bahagyang yumuko dahilan para magkapantay ang mukha naming dalawa. Hindi lahat ng bagay kaya kong gawin para sa'yo, Danica. Sambit ni Chase na ikinatigil ko. Shucks, masyado na ba akong umasa sa kanya? Hindi ko ipinakita sa kanya ng apektado ako sa sinabi niya. I need to act like I heard nothing. Damn it. Papasok na ako. I immediately opened the door when he suddenly grabbed my hands that made me stop. Nanatili akong nakatalikod sa kanya. I can't stop but to feel hurt for what he just said. Damn, masyado na ata akong OA. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin mula sa likod. What now, Chase? Pagkatapos mong sabihin yun, basta-basta mo na lang akong yayakapin. Chase, hayaan mo na Do you think I can give you to someone else kapag hinihin mo sa akin yun? He said softly. I tightened my grip on the car's door. Ilang beses akong napalunok para masigurado ba kung tama ang narinig ko mula sa kanya o baka kasi naman guni-guni ko lang yon. Kakasabi niya lang na hindi niya kayang gawin ng lahat para sa akin, hindi ba? You're cute every time you're blushing, baby. Napatangan naman ako sa muli kong narinig. Mabilis akong pumaikot paharap sa kanya pero parang mali ata ang ginawa ko dahil saktong pagharap ko ay muntik nang magtama ang mga labi naming dalawa. Bakit ba kasi kananilimutan kong nakayakap pala itong lalaking to sa akin? Tinulak ko siya ng bahagya sapat lang para hindi kami gaanong magkalapit, lalo na ang mga mukha namin. But the only problem is, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakapulupot ng dalawang kamay niya sa bewang ko. Chase, pinagtatawanan mo ba ako? Hindi ako. Then stop making jokes. Medyo naiinis kong sabi. Hoy, wala akong ginagawang biro dito. Itinaas niya ang kaliwang kamay niya para ayusin ang buhok ko. Nanatili iyon doon ng ilang segundo bago niya binaba. When I say that I can't do anything for you, I mean it. 'Cause I know I can't give you to someone else. I can't let someone have you except for me, Danica. Masuyong sambit nito. I don't know what to do or to say. Nahuhulog na naman ako sa mga salita niya. Damn, Chase is really the man of sweet words. Now, get in. Hindi na ako umangal nang pinapasok niya ako sa loob ng kotse. Tahimik lang ako habang tinatahak namin ang daan pauli. Halos hindi maalis ang higpit ng kapit ko sa laylayan ng damit ko sa hindi ko din alam na dahilan.
Hindi ko siya magawang lingunin o kahit tingnan man lang, even though alam kong kanina pa siya tumitingin-tingin sa akin. Hindi ko din alam kung anong mukha ko ngayon. Hindi na ako umangal kanina nang pinapasok niya ako dahil alam kong nagsisimula na naman akong mamula. Damn this blushing thing. Hanggang sa nakarating kami sa bahay ay wala akong kibo. Bahala siyang kamausap sa akin. I don't have the urge to talk to him first. Bakit ngayon ko pa ata nakumang mag-inarte? Danica, galit ka ba? Tumuloy ako papasok sa bahay. Balak kong dumiretso sa kwarto para magpalit. Mierda, me siento tan cansada, sabi ko sa isip ko. Ibig sabihin, pagod na ako. Nasa bandang sopa pa lang ako nang maramdaman ko na naman ang mga kamay niyang pumulupot sa bewang ko, maging ang malapad niyang katawan na bahagya akong nasandalan. Seconds later nang maramdaman ko naman ang pagsandal ng ulo niya sa balikat ko. Kung galit ka, huwag kang magalit, bulong nito. Hindi naman ako galit kumbaga inaatake lang ako ng mood swings ko. Hindi ko na uulitin ng mga ganyang bagay. Pakiusap, kausapin mo naman ako, mahal ko. Hindi ko siya sinagot. Pasensya na, please. Nang hindi ko na siya matiis ay itinagilid ko ang ulo ko kasabay ng paggalaw ng balikat kong sinasandalan niya. Dahil doon ay inalis niya ang ulo niyang nakasandal sa balikat ko. Lintik naman kasing ulo yan, ang daming ulo. Danica! 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 Paulit-ulit na saad niya habang binubunggu-bunggu niya ang ulo niya sa likod ko. Pinikit ko muna ng mariinang mga mata ko bago ako napilitang magsalita. Chase, bitawan mo ako. Ayoko. Nabuntong hininga na lang ako bago tinapon ang bag na hawak ko sa sofa. Bitawan mo! No! Matigas niyang sabi habang patuloy sa pagbubunggu ng ulo niya sa likod ko. Akala niya naman siguro hindi medyo masakit kung gaano patigas yung amats niya, dobleng tigas ng ulo niya. Sa taas. Bitawan mo muna ako kasi gusto kong umupo. Nangangalay na ako, Chase! Pagkasabi ko noon ay mabilis pa sa 4:00 siyang umalis sa likod ko at inalalayan pa ako papuntang sofa. Lihim na lang akong napailing. I'm sorry. Tinangguan ko lang siya. Nang maayos na akong nakaupo sa sofa, ay bigla naman siyang umupo sa sahig sa mismong harap ko. Anong ginawa mo dyan? Takang tanong ko. Sitting. Inosenteng sagot nito. Oo nga, pero bakit dyan? Pwede naman siyang umupo sa sofa, may bakante naman sa harap ko o kaya sa tabi ko na lang siya umupo. Ngumuso siya at lumapit pa banda sa akin. Napaatras ako dahil bigla ba naman siyang sumusob sa tuhod ko. Yun nga lang, walang sense ang pag-atras ko dahil sandalan na ng sofa yung naaatrasan ko. Chase, kung iniisip mo yung kanina, wala na yun. Tumayo ka na dyan, ang daming upuan dyan mo pa talaga nakuhang umupo. Ang haba naman yan. Kumunot noo ako. Anong mahaba? Itong alaga ko, mahaba. Mabilis kong sinabunatan ang buhok niya, kung ano-anong sinasabi. Ow, Danica, that hurts! Maktol nito pero nakasusog pa din naman sa tuhod ko. Wala na nga yun, yung kanina. Mahinang sambit ko. Anong kanina? Chase naman, alam kong iniisip mo yung hindi natin pagpupunta sa inyo. Sagot ko sa kanya, na sunod-sunod niyang ikinailing. I'm thinking about what happened earlier. Umalis na siya sa pagkakasusob sa tuhod ko at diretsyong tumingin sa akin. It's not a joke, Danica. I take it seriously. Sampit nito. We can go to my place very soon, but on what happened earlier makes me scared. Hinawakan niya ang kamay ko at bahagyang yung hinaplos. Hindi mo ako kinakausap at pinapansin. Ayaw mo na ba sa akin? Tanong nito na bigla kong ikinatawa.